Isa sa pinakamalungkot na bahagi sa pagiging ina ay yung makunan ka o mawalan ka ng baby sa iyong sinapupunan. Ako po ang inyong lingkod, tagapanood TV. Isang mabiyaya at masaganang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ngayong araw po ang ating pag-uusapan, bibigyan ng komento, reaction, opinion ay ang nangyaring hindi inaasahang kaganapan sa buhay ng kilalang vlogger at influencer na si Alex Gonzaga. Tara, sama-samang alamin, at ito po ay galing sa channel ni Showbiz Trend Update. Nasa description po yung link na kanyang channel, bisitahin po at pakisuportahan na rin. Kaya naman huwag na natin patagalin to, simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! Welcome back sa aking channel. Vlogger at aktres Alex Gonzaga emosyonal matapos muling makunan sa ikatlong pagkakataon sa first baby sana nila ng kanyang mister na si Mikey Morada. Panuurin at pakinggan ang buong detalye. Napakasakit nga para sa aktres at vlogger na si Alex Gonzaga ang nangyari sa kanya dahil bago pa man pumasok ang 2025, ay nakunan muli siya sa ikatlong pagkakataon na talaga nga naman na labis niyang ikinalungkot na halos gumuho ang kanyang mundo. Mismong asawa niyang si Mikey Morada ang nagkumpirma ng malungkot na balita sa interview sa kanya ni Tony Gonzaga na mapapanood sa YouTube channel niyang Tony Talks. Ayon kay Mikey, nakaranas muli ng miscarriage si Alex noong December 2024, ito'y matapos ngang makunan ng aktres ng 2 beses mula nang ikasal sila taong 2020. Pagkikwento ni Mikey, nung nalaman namin na pregnant kami for the 3rd time, nagpa-check up kami kagad sa OB and okay naman. Tapos nag-decide kami na mag-iingat na talaga siya in the 2nd week. Okay pa yung ultrasound. To be honest, kami ni Catherine, nung nalaman namin na pregnant siya, hindi namin talaga akalain. Wala kaming plano, ang plano namin, baka posibleng mag-prepare muna ng katawan, IVF, pero naturally pa rin, gusto naming subukan. Ayon pa kay Mikey, hindi umabot ng 1 buwan ang pagbubuntis ng asawa, hanggang dun sa pangatlong linggo. Sabi sa amin nung doktor, naku, wala na namang laman, blighted ovum ulit. Based naman sa isang health website, ang blighted ovum ay ang pagdevelop ng fertilized sa uterus pero hindi natutuloy sa embryo. Kasunod nito, nanghingi ng second opinion ang mag-asawa sa ibang doktor at dito nila nadiskubre na mahina ang heartbeat ng ipinagbubuntis ni Alex. Ani Mikey, pagdating namin sa ultrasound na yun, merong bata sa loob, may baby sa loob. Naiyak ako nung narinig ko yung heartbeat, first time kong nakarinig ng heartbeat sa 3rd try. Dagdag pa ni Mikey, nalaman namin na mababa yung heartbeat na 65 lang, so that same day, pumunta kami sa ospital, tinry namin habulin, baka masave pa yung baby. Ngunit sa next consultation ay wala na ang heartbeat ng sanggol, ramdam ni Mikey na nagpapakatatag si Alex nang malaman nila ang nangyari, strong siya pero nung umuwi kami ng gabi, dun siya nagbi-breakdown. Gayunman, pag-amin pa ni Mikey, at the end of the day, biyayaan man daw sila o hindi ng baby ni Alex, ay mamahalin niya pa rin daw ito at pipiliin niya na makasama habang buhay dahil mahal na mahal niya si Alex. Well, malay natin hindi pa talaga ito ang tamang pagkakataon para sa kanila. Basta palagi lang magdasal at huwag mawawalan ng pag-asa. Kayo mga ka-showbiz, anong masasabi niyo sa ating showbiz topic ngayon? Yun po talaga ang tama mga tagapanood. Kahit na anong mangyari, anumang pagsubok ang dumaan sa'yo, talagang huwag kang mawawalan ng pag-asa at magdasal ka lang po talaga. Malay mo, hindi pa ito yung panahon na inadya ng Panginoon para sa'yo na mabigyan ka ng anak o anumang swerte sa buhay. Ang mahalaga dito mga tagapanood is huwag kang mawawalan ng pag-asa at huwag kang mawawalan ng pananampalataya sa Diyos. Kasi darating din po yung araw na ibibigay niya kung ano man yung kailangan mo. Kung kailangan mo ng anak, mabibiyayaan ka po niyan mga tagapanood. Kasi naniniwala po ako dyan na kung talagang ibibigay ng Panginoon, ibibigay yan. Gaya na lang po na nangyari sa pinsan ko mga tagapanood sa side ng nanay ko. 40 plus na po yung pinsang kong babae na yon, pero nabigyan pa po ng anak, nabiyayaan pa po siya ng anak at naging 2 po yun dahil kambal po yung naging anak niya mga tagapanood. Maraming beses din pong nakunan yun, hindi lang 3, 4, mga 5 beses pa po ata nakunan yun, pero nabigyan po.
So tingin ko po mga tagapanood, dahil mabuting tao naman to si Alex at saka yung asawa niya, bibiyayaan din po yan sila sa tamang panahon. Siguro antay-antay lang po sila, hindi pa talaga siguro ito yung panahon para sa kanila. Pero nakakalungkot pa rin yun mga tagapanood, kasi 3 beses na siya nakukunan. So baka mawala na ng pag-asa si Alex, pero sa tulong ng mga magulang niya at ng asawa niya, sigurado naman na lalakas ang loob nito. At wag lang talaga kalimutan ang laging magdasal at hindi mawalan ng pag-asa. So yun lang po mga tagapanood, no? Nagustuhan niyo po yung ating talakayan sa araw na to. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, wag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit niyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, at inyong babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.